Isang normal na araw, isang parang ordinaryong langit at may nakasalubong kang isang bagay na hindi taga dito sa atin. Ano nga bang tinutukoy ko? Well, syempre, ang UFO. Bago ka mag-imagine ng mga aliens sa mga flying saucer, chill ka lang muna. Madalas may logical explanations kasi ang mga sightings natin. Kasi nga, ang mga UFO na yan usually mga bagay na gawa lang naman natin. Yap, ang tinutukoy ko ay mga weather balloon, mga weird objects sa langit o kahit ano na hindi natin kilala. Kadalasan, ang ating old knowledge sa meteorology ang tumutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Ito yung nagpapaliwanag ng mga kakaibang pangyayari bilang natural lang na mga pangyayari. Halimbawa, kapag nagpicture ka para may proof, normal lang na yung mga weird na mga bagay na yun ay dahil lang sa lens quirk o mga funky stuff sa camera mo o kaya mga dumi. Oo, at huwag nating kalimutan ang sikat na mga outright hoaxes. Ang mga taong ito ay pwedeng maging malupit na mga prankster, lalo na kung fame ang pag-uusapan. Pero mag-ingat ka dahil hindi lahat ng mga encounter ay nangyayari mula sa malayo. Meron din tayong mga kwento na up close and personal. And let me tell you, pag nakita ng mga witness ang mga bagay na ito, lahat ng mga explanation na sinabi ko sa iyo kanina, lahat yun nawawalan ng silbi. Ngayon, pag-usapan natin ang granddaddy of strange encounters, ang Zanfretta UFO incident. Trust me, kapag sinabi ko na ito ang ticket ng Italy sa extraterrestrial realm, ito ay isang kwento na magpapakamot sa ulo mo. Magtataka kung ano nga ba ang totoo at ano ba talagang nangyari sa realm of the unknown. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell notification icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Isang malamig at walang buwan na gabi noong December 1978, si Pierre Zanfretta, isang matapang na patrol sa baryo ng Toroglia, ay nagtatrabaho ng kanyang normal na rutina ng pagpapatrol. Hindi niya alam na ang espesyal na gabing ito ay magpapabago ng kanyang mundo sa pinaka-nakakakilabot na paraan. Andun siya around 11:30 PM. Nagra-rounds sa Casta Nostra Villa. Lahat ay parang normal hanggang sa pumunta siya sa hardin at boom! Sa harap niya, nakita ng kanyang mga mata ang isang weird sight. Isang oval-shaped, fiery red object na lumulutang sa hangin. At hindi ito malika, ang bagay na ito ay estimated na 10 meters o 33 feet in diameter. Grabe, parang isang out-of-this-world encounter yan. Ngayon, hayaan mo akong ilarawan ang eksenang ito para sa iyo. Napansin ni Zanfretta ang ilang kakaibang mga ilaw na nagmumula sa hardin na nakakuha ng atensyon niya. Inakala niya na baka may ilang tusong mga magnanakaw na gumagala-gala gamit ang kanilang mga flashlight. Pero nako, nagkamali siya ng akala. Imagine mo ang reaksyon ng kanyang mga kasama. Nakikinig sa kanyang tawag mula sa radyo, takot na takot at humihingi ng tulong. Pero hindi yun yung narinig nila. Bagkus isang sigaw na nakakabingi. Siyempre, natakot sila at hinanda ang kanilang sarili sa masamang pangyayari. Tinanong kung siya ba ay inaatake ng mga masasamang loob. Pero ang response na nakuha nila ay nakakatakot. They are not men. Pumunta sila agad sa pinangyarihan at nakita nila si Zanfretta na nakadapa sa lupa. Walang malay. Ano man ang kanyang nakita ay naglaho na parang hangin. Nung siya ay bumangon, ang kanyang isipan ay naguguluhan at meron siyang kahanga-hangang kwento na ibabahagi. Sabi ni Zanfretta, nakasagupan niyang ilang creatures na pwedeng ilarawan bilang mga halimaw. Ang mga higanting nilalang na ito ay may creepy green skin, makaliskis, nakakatakot, at sila ay mga higante na may laki na umaabot ng 3 meters o 9.8 feet. Pero hindi lang yan, meron din sila mga clawed feet at ang mga nakakasilaw na triangular yellow eyes. Kaya mo bang imagine na nakaharap ka sa isang nilalang na ganito? Ang mga patrol ay tinignan ng lugar na parang mga detective sa isang misyon. Pero walang trace na mga nilalang na yun o ang kanilang alien vehicle. Ang meron lamang ay isang solid piece of evidence na nagpakilabot sa kanilang mga balahibo. At ito nga ay noong nakita nila si Zanfretta na walang malay. Ang kanyang kasuotan ay mainit na parang tinago siya sa loob ng isang bagay. Kahit na sobrang lamig
ng temperatura doon. Mag-fast forward tayo ng kakaunti hanggang sa sumulpot ang Carabinieri, ang pinakaastig na police force ng Italy. Hindi nila papalagpasin ang mind-boggling incident na ito na walang thorough investigation at nakahanap sila ng ilang intriguing clues. Sa kanilang pagsusuri, nakatagpo ang mga Carabinieri ng dalawang kakaibang marka na may sukat na humigit kumulang 2.7 meters o 9 feet in diameter at hindi yan isang ordinaryong bakas. Ang mga markang yun ay nagpapagalaw ng mga detective senses ng mga investigador. Habang lumilipas ang mga araw, lumalakas ang pressure at noong December 23, 1978, sa tulong ng isang taong nagngangalang T. Stefano, nakakuha ng lakas ng loob si Zanfretta para sumalang sa isang hypnosis test. Si Dr. Mauro Moretti, isang skilled psychotherapist, ang nag-handle ng session na ito. Sa ilalim ng impluwensya ng hypnosis, may kahanga-hangang nangyari. Ang memory ni Zanfretta ay nagsimulang bumukas at nakapagbigay siya ng mas maraming detalye tungkol sa crucial encounter na yun. Handa ka na bang marinig ang kwento ni Zanfretta? Ang sabi niya, ang mga nilalang na yun ay dinala siya sa kanilang sasakyan. Isang sasakyan na nagliliwanag ng sobra kahit sa looban nito. Sa loob, nakakuha siya ng mas malapit na tingin sa kanila. Ang mga nilalang na ito ay hindi niya pa nakikita sa buong buhay niya. Sinabi niya ang kanilang mga bibig ay iron-like at ang kanilang balat ay may mga tinik na lumalabas. Ang kanilang appearance, let's just say na parang sila ay mula sa factory ng mga wrinkles. Ang kanilang balat ay super wrinkled na parang sila ay mga ancient beings na parang nakita na nila ang lahat-lahat. But wait, there's more. Ayon sa claim ni Zanfretta, ang mga bisita mula sa outer space ay galing sa isang malayong galaxy o planeta na tinatawag nilang Titonia. Sabi niya, hindi sila dumaan sa isang casual na visit, bagkus meron silang mas malaking plano. Gusto nilang gumawa ng komunikasyon sa ating mga tao at nagpapahiwatig na sila ay papalik muli, pitpit ang isang buong hukbo ng kanilang kauri. Habang lalo pang nagsisiyasat ang Carabinieri, ang kanilang investigasyon ay nagkaroon ng isang exciting turn. Nadiskubre nila na hindi lang si Zanfretta ang nakasaksi ng isang kakaibang bagay nung gabing yun. At hulaan nyo kung ilan ang witness. 52 lang naman at lahat ay nagsasabi nakakita din sila ng mga UFO. Now, yan ay isang long list ng mga truth seekers. Isang witness ang naalala na nakita ang UFO na lumapit sa hardin ng Casa Nostra. Sabi niya na nakita niya ito bandang 7:30 ng gabi. Lumulutang sa hangin na nasa 1,500 meters o 4,900 feet mula sa lupa. 3 araw lang pagkatapos ng unang hypnosis session, noong December 26, natagpuan niya muli ang sarili niya sa mga kamay ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Ano ba yan? Napakamalas niya naman. Pero this time, tinuro ni Zanfretta ang mga investigador sa isang exact spot kung saan siya ay na-abduct. At guess what? Ang mga pulis ay nakakita ng ilang weird evidence. Mga malalaking bakas ng paa sa lupa na may laki na aabot sa 50 cm o 20 inches ang length. Yan ay isang footprint na kahit si Bigfoot ay maiinggit kasi nga sobrang laki nito. Pero hold on tight dahil ang kwento ay may isa pang twist. Noong July 30, 1979, si Zanfretta habang nagpapatrol gamit ang kanyang motorsiklo ay bigla na lamang nawala. Ang kanyang mga kapwa-patrol ay sinimulan siyang hanapin. Sinuyod ang bawat kasulok-sulukan ng bayan. Matapos ang 2 oras ng paghahanap, nakita nila si Zanfretta malapit sa isang bundok kung saan siya ay nawala. Sa puntong ito, mas magiging weird pa. Ang mga investigador ay nagdesisyon na gumamit ng ibang paraan. Dinala nila si Zanfretta sa Milan's International Center of Medical and Psychological Hypnosis at tinusok siya ng isang bagay na tinatawag nilang truth serum. Parang galing sa isang sci-fi movie, di ba? Sa ilalim ng impluwensya ng mysterious mix na ito, inamin ni Zanfretta ang lahat-lahat. Ayon sa kanya, isang misteryosong berdeng ilaw ang bumaba mula sa langit at dinala siya sa isang alien spaceship. Mag-fast forward tayo ng konti matapos ng ilang taon. Sinabi ni Zanfretta na siya ay na-abduct ng halos 11 times. Ngayon, medyo nagiging tricky dahil walang ibang mga witness ang makapag-confirm ng mga events na ito para na nga lang doon sa first encounter.
Fixated ba si Zanfretta sa ideya ng mga abductions o meron bang peculiar sa kanya na ginawa siyang main target ng mga weird events? Panahon na para pag-usapan ang malaking problema sa kwento. Alam kong ilan sa inyo ay maaaring tumaas ang kilay sa mga pamamaraan na ginamit para kunin ang impormasyon mula kay Zanfretta. Ito nga yung hypnosis at truth serum. Well, let's accept the fact na ang mga paraang ito ay madalas na nauugnay sa pseudoscience at kinikriticize ng marami. Ito ang totoo. Ang pag-unlock ng mga memories sa pamamagitan ng hypnosis at truth serum ay hindi proven sa scientific community. Walang evidence na makakadiscover ito ng mga repressed memory. In fact, pinapakita nito na mas nagiging open ang subject sa suggestion. At kapag pinagsama-sama mo yun sa mga leading questions mula sa mga excited questionnaires na desperadong makakuha ng mga sagot, abay, malamang sa malamang maririnig nila ang gusto nilang marinig. Pag-usapan naman natin sa Zanfretta, naging isa siyang sensation sa media, naging center of attention na parang isang sponge. At maging honest tayo sino nga bang hindi mag-e-enjoy na nasa kanyang spotlight? Kaya hindi imposible na inisip nito na baka gusto niyang ma-extend ang kanyang oras sa gitna ng stage. Pero papaano mo nga bang gagawin ito? Well, simple lamang, sa pamamagitan ng pagdagdag ng ilang bago at kaaya-ayang mga elemento sa kwento. At of course, simulan ang mga susunod na abductions. Pero teka lang wala sa mga yan ang nagpapaliwanag kung ano talagang nangyari nung fateful night na yun. Nang ang isang gwardiya ay sumigaw para sa kanyang buhay na sinasabing nakasagupan niyang isang nilalang mula sa labas ng ating mundo. Either si Zanfretta ay bigla na lang nakaisip ng isang wild story sa panahon na yun o siya ay talagang nakakita ng isang bagay sa hardin ng Casa Nostra. At dito nagtatapos ang nakakabigla at misteryosong Zanfretta UFO incident. Kung ikaw isang skeptic na naghahanap ng logical explanations o isang believer na handang sumisid ng buong tapang sa extraterrestrial world, ang kwentong ito ay magpapatanong sa iyo kung ano ang tunay na nangyari sa gabing yun. Ano nga bang opinion mo sa kwentong ito? Sa tingin mo ba ay nakasalamuhan ni Zanfretta ang mga nilalang mula sa ibang mundo? O mayroon mas ibang makatotohanan na paliwanag sa likod ng mga kakaibang pangyayari? Ilagay mo naman ang thoughts at opinions mo dyan sa comment section. Kung nag-enjoy ka sa video ito at gusto mong makita ang mas madaming interesting na mga kwento katulad nito, huwag kalimutang i-hit ang like button at mag-subscribe sa channel ko. At syempre, make sure na i-hit ang bell icon para makareceive ka ng mga notifications every time na mag-upload ako ng bagong video. Trust me, hindi mo gusto ma-miss ang mga susunod na episode. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.